Kumusta guys? Nalulungkot po ako kasi yung isang doktor na yung isa sa mga pinaka-idol kong doktor na masipag, mabait, yung walang sawang tumutulong ng libre, yun po bang walang tigil magbahagi ng kanyang kaalaman kung papaano makaiwas sa sakit, papaano gamutin yung sakit, siya ngayon po yung dumadaan sa matinding pagsubok. At hindi lang po basta sakit, cancer po. Sasabihin ng mga bashers dyan na tingnan nyo yan, doktor no nga yan, pero ano nangyari sa kanya? Siya ngayon yung may malalang sakit. So bakit pa tayo magiging health conscious, di ba? Pakiusap po sa inyo, sana wag po tayong magsasalita ng hindi maganda kay Dr. Ong. Tandaan po natin na si Dr. Ong ay tao lang po. Imbis na magsalita po tayo ng hindi maganda sa kanya, pagdasal po natin siya. Dapat po ay lalo tayo mag-ingat kasi nga ordinaryong tao lang tayo. Yung doktor nga tinamaan tayo pa kaya, di ba? Sumobra sakit ang likod ko. Tsaka iba pang symptoms ko, yung tiyan ko lumalaki. Sunday yun, on a weekend. Ito naman ko. Kasi Doc Lisa, papahinga ko na. Okay lang. August 17, 18, 19, you had back pains. So August 21, Wednesday, August 20, Tuesday, yun, laboratories. August 20, then we pa-admit na. Kailan tayo nag-pa-admit? August 20, Tuesday. Sumakit mga August 17, 18, 19, that weekend. Akit mo. Wala lang ang hilo ko. Dok, ba't ka masungit? Mga masungit, masakit Huwag niya naisipan ng masama ang tao. So, sumakit siya bigla. Sobra sakit. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo. Dasal ng dasal. Humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak, saksak, saksak. Ito. Saksak, saksak, saksak. Hinto. Di mo alam ang position. 3 days. Kala ko spasm, body spasm. Kasi wala makita sa labas. So, 3 days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan nung una. Bigay ko na yung pangalan. Pero wala pang papalik. So, bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Ganyang kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapak? Kung ito ang spinal cord sa likod, ito yung harap, tiyan. Ito, spinal cord. Spinal column. Spinal column, puso. Esophagus, puso, buto, dibdib, harap.
Okay, dibdib harap, puso, esophagus, artery vein, liver, spinal column, gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod, dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod, sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap, dito lang, lumalaki na siya dito. Lahat naman ng lalaking, diba, manginginom, syempre lumalaki yung tiyon. Hindi mo makakapa, ito kapay mo. Can't feel it. Kasi may fat eh. So, paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, inipit na niya ngayon yung artery, inipit na niya yung inferior vena cava, magang-maga na yung pako. Ito, less na to nagbawas na to, So yan guys, parang nakakamiss tuloy yung dati niyang itsura na napaka-healthy, nag-a-advise. Although lahat naman ng mga videos niya ay makikita pa naman natin yun dahil naka-upload naman yun sa YouTube. Sa TikTok meron din at saka sa Reels. At may payo siya na umiwas tayo sa stress. Huwag tayong nagbabasa ng mga comment sa comment section, di ba? Siguro na stress siya doon. May mga bashers kasi. Siguro hindi niya na manage, di ba? Kasi ang bait-bait nga naman niya, tapos may mga bashers pa siya. Sa mga pilosopo, alam ko na yung sasabihin talaga nila. Sabihin nila, ba't pa tayo magiging health conscious? Tingnan nyo nga yan, pinakasikat na doktor, tinamaan ng cancer. Kala mo kung sino siyang nag-a-advise kung paano maging healthy, pero hindi niya naiwasan yung cancer na paparating, diba? Yun ang sasabihin ng mga pilosopo eh. Baka nakakalimutan natin na cardiologist si Dr. Ong. Eksperto siya sa mga sakit sa puso, yan, sa presyon, internist pa siya, pero hindi siya eksperto sa cancer. Hindi po siya oncologist. Opo, lamang siya sa atin pagdating sa kaalaman kung paano alagaan ang ating katawan at maging healthy. Pero of course, hindi natin alam ang plano ng Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo. Si Dr. Ong na mismo nagsabi noon eh. Sabi niya, hindi po kami mga Diyos, instrumento lang po kami para kayo ay gumaling, 'di ba? Ngayon, siya naman yung may sakit, kailangan naman niya ng another doktor na naman. Mga kaibigan, hindi naman porke doktor ka, immortal ka na. Hindi ka na magkakasakit o hindi ka na mamamatay. Di sana lahat na lang ng doktor buhay pa hanggang ngayon. Wala nang namatay na doktor. Kung ganun po ang labanan, di sana naging doktor na po tayo lahat. Mga kaibigan, sana po ipanalangin po natin si Dr. Ong na sana po ay palampasan niya ang kanyang pinagdadaanan ngayon. Hindi po biro ito. Pagdasal po natin na kung pwede gumaling pa, ba? Pero syempre ang gusto ng Diyos, ang gusto ng ating Ama ang masusunod. Sabi nga mismo ni Dr. Ong ay sa sobrang tindi ng kanyang pinagdadaanan ngayon, sobrang sakit, milagro na lang daw ang makakapag-survive sa kanya. Milagro ng Diyos. Medyo busy nga po pala ako mga idol, pero nung pag-uwi ko, pagbukas ko ng TikTok, nakita ko yung balita tungkol kay Dr. Ong. Nalungkot ako talaga. Nalungkot ako na nabigla. Pero sana, wala naman kasi imposible sa Diyos. Kung gusto niyang gumaling si Dr. Ong, gagaling yun. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang dito na lang muna. At God bless you all.